Ayan, magandang hapon sa lahat. Ako si Casey at welcome at maraming salamat sa lahat ng kasama natin ngayong hapon sa ating aktibidad. Sa ika-21 ng buwan na ito ay gugunitain natin yung ika-50 taon ng pagpirma ni Ferdinand Marcos Sr. sa Proclamation 1081 na naglagay sa Pilipinas sa ilalim ng martial law. At ngayon, Marcos ulit ang apelyido ng nakaupo sa Malacanang. Wala pa rin tayong nakikitang signifikanteng pagbuti sa kalagayan ng mga mamamayan. Gayun din, tuloy-tuloy ang panunupil at pagpapatahimik doon sa mga itinuturing na kalaban ng administrasyon. Nakita rin natin sa mga nakalipas na taon yung malaganap na yung paglaganap ng mga disinformasyon at mga pambabaluktot doon sa mga naitala na bilang mga katotohanan sa ating kasaysayan. Bilang bahagi, ang IBON doon sa napakaraming mga organisasyon na nabuo noong panahon ng martial law bilang tugon doon sa panawagan ng panahon. Aktibo din siya ngayong taon sa mga aktibidad para sa paggunita at pagpapaalala kung ano nga ba yung mga katotohanang naganap doon sa nasabing panahon na iyon. At nitong mga nakaraang linggo, naglabas ang IBON ng mga 3 videos bilang bahagi ng pagpapaliwanag sa ano nga ba ang tunay na mga nangyari sa ekonomiya ng bansa mula noon hanggang sa kasalukuyan. At ngayong hapon, sabay-sabay muli natin itong panoorin. Hi, Sunny! Dahil ba sa corruption at cronyism ng panahon ni Marcos kaya bumagsak ang ekonomiya? Well, malaking bagay talaga yung corruption at cronyismo ni Marcos. So kasi talagang walang kapantay yung world class talaga yung cronyism ni Marcos. So bagamat malaganap yung corruption din sa iba't ibang bansa dito sa rehiyon sa Southeast Asia. Talagang kakaiba si Marcos nakikipagpaligsahan siya kay Suharto dun sa ninakaw dun sa Kaban ng Bayan. So talaga walang duda. I mean kung totoo yung sinasabi na 5 to 10 billion dollars yung ninakaw ni Marcos at ng mga kanyang mga crony, malaki pinsalin sa ekonomiya, hindi lamang dun sa kinuha, dun sa rekurso ng gobyerno, pero pati rin doon sa naiwan na utang na kailangan bayaran, tapos yung pag-discarril ng pagtatakbo ng mga negosyo. Kasi syempre hirap pag-negosyo kung di mo alam kung biglang papasok yung makroni ni Marcos, kukunin yung business mo. Ganun pa man, alam ko marami nagsabi na pagkatapos ni Marcos yung kronismo yung nagresulta dun sa 2 dekada na sinasabing lost decades natin. Medyo masyadong pinapalaki yung usapin. Malaki yung problema ng corruption, pero kung maghahanap tayo ng mas malalim na kadahilanan doon sa pagbagsak na ekonomiya, sa panahon ni Marcos, lalo nung unang bahagi ng dekada 80, pero yung sumunod na 2 dekada, medyo kakapusin kung sisihin lahat sa corruption at cronyism niya. So para malinaw, grabe talagang corruption at cronyism niya. Pero kung maghahanap tayo ng dahilan dun sa grabeng pagbagsak dun sa unang bahagi ng dekada 80 at tuloy-tuloy na pagbagsak ng ekonomiya at 2 dekada bago makabangon, kapos yung corruption at cronyism, mas itumbok natin yung mga pinatupad na mga patakaran sa ekonomiya ni Pangulong Marcos. At yung problema talaga doon ay yung sinasabing free market policies. Yung nakakalungkot doon, yung kronismo ni Marcos, ang ginawang katwiran para sa pagpapatupad ng free market policies, yun daw magresolba sa corruption cronyism, hindi yun ang totoo. Ang talaga ng pabagsak sa ekonomiya, nakapagpalala ang corruption ni Marcos, pero talagang nagpabagsak ay yung pagbukas sa ekonomiya sa dayuhang produkto, pinabagsak ang agrikultura at manufacturing natin. Yung tuloy-tuloy nagpapautang sa atin, huwag natin kakalimutan, di ba? There are no
debtors where there are no creditors. Totoo. Yung pangunahin nagpapautang kay Marcos ay yung mga gusto na buksan niya ekonomiya sa dayuhang produkto, dayuhang pamumuhunan, at i-liberalize yung ekonomiya. So kumbaga, yung kapalit ng paglobo ng utang na yon ay yung pagbukas sa ekonomiya. Yung pagbukas sa ekonomiya, yun na nagpabagsak sa ating ekonomiya sa panahon ni Marcos. Nagresulta dun sa walang kapantay na pagtaas ng presyo ng bilihin, walang kapantay na kawalan ng trabaho, walang kapantay na paglobo ng bilang na mahirap sa bansa. Hindi corruption primarily yung dahilan doon. Yung economic policies na pinatupad. Kaya mapapansin nyo, even after Marcos, tuloy-tuloy yung pagbagsak ng ekonomiya. Pero kung corruption din ni Marcos yung problema, bakit ang tagal ng aftershocks, 2 dekada? Kasi hindi na Marcos corruption yung problema noon. Yung tuloy-tuloy nagpagpatupad to the 1990s hanggang sa 2000s ng mga neoliberal na patakaran. At tingin ko, kung masyadong dinidigdig yung punto ng corruption cronyism, convenient siya, kasi grabe naman talaga. Pero delikado na mauwi tayo doon kasi kung hindi natin natutumbok ng tama yung problema, hindi tayo makakaharap ng solusyon. So kung gusto natin matuto dun sa lessons mula dun sa diktadurang Marcos, ang totoong leksyon doon, babagsak ekonomiya kung magpapatupad ng mga neoliberal na mga patakaran. At actually, yan ang continuing tragedy natin because hindi na sapol yung leksyon na yon, tuloy-tuloy yung pagbagsak ng ekonomiya hanggang sa kasalukuyan. Hi! Ito ka, may tanong ako sa'yo bago ka umalis. Ano ba yan? Pangit ng angle. Yan, sige. Yan. So yun, dekada na mula nung napatalsik si Marcos Sr. Bakit ang taas pa rin ang presyo ng bilihin, tapos wala pa rin trabaho sa Pilipinas, tapos ang baba pa rin ng sahod? Siyempre hindi madali yung pag-ensure na mura yung bilihin, na may sapat na trabaho, na madali yung ekonomiya. Pero magandang tanong yan kasi kung may naranasan tayong mga problema ngayon, dapat matumbok natin nag-umpisa yung problema, yung paglala ng problema sa panahon ni Pangulong Marcos. Kasi nga, nung binukas yung ekonomiya, dun sa dayuhang pamumuhunan, dayuhang mga produkto, na walang totoong pagsuporta sa lokal na agrikultura at industriya, bumagsak talaga ekonomiya natin. Kaya, ba't ang mahal ng presyo ng bilihin ngayon? Kasi, wala tayong sariling kakayanan para mag-produce ng sapat na pagkain para sa pangailangan. Wala tayong sapat na kakayanan para mag-produce ng lahat ng mga produkto na ginagamit natin sa pang-araw-araw. So, habang umaasa tayo sa dayuhan, sa pag-import ng mga yan, nakatali tayo sa presyo, tinatakda nila, at wala tayong kakayanan at trabaho na nalilikha sa pag-produce ng mga bagay na yan. Kaya, sorry, sa madaling salita, ang pinaka-problema ng pagtaas ng presyo ng bilihin, kakulangan ng trabaho ngayon, ay dahil sa pagbagsak ng ekonomiya dahil sinumulan actually ni Pangulong Marcos. At hinakalungkot nga, naka-4 dekada na nakalipas, bumagsak ekonomiya ngayon sa pinakamahina sa 7 dekada. Yung agrikultura ay pinakamalit sa kasaysayan ng bansa. Yung manufacturing ay pinakamalit mula ng dekada 50 dahil inumpisa ni Pangulong Marcos yung pagbukas sa dayuhan at hindi pagsuporta sa lokal na ekonomiya. So para sa amin, sobrang kailangan masapul yung leksyon na yon para maiwasan natin. Kung sisisihin natin yung problema ng ekonomiya sa korupsyon lamang ni Marcos, tapos na yun. Ang problema ay yung mga patakan sa ekonomiya na hindi pinapalakas ang lokal na ekonomiya, hindi naglilika ng sapat na trabaho, at hindi nakokontrol yung pagtaas ng presyo ng bilihin. Kasi hinayaan sa merkado, hinayaan sa dayuhan yung pagpapatubo ng ating ekonomiya. May tawag ba doon? Neoliberalismo. Yung paghuhubog ng ekonomiya natin para magsilbi doon sa pangailangan ng mga dayuhan sa ating murang lakas paggawa, tulad ng OFWs o yung mga manggagawa sa export zones, yung kailang pangailangan sa murang hilaw na materyales, tulad ng ating troso, minerals, yung mga produkto ng mga minahan natin, at bagsakan nila ng produkto. Ayaw nila na tayo nag-produce ng sariling pagkain, sariling produkto, kasi mawalan sila ng merkado at tubo. So yung neoliberalismo talaga na paghuhubog ng ekonomiya, hindi sa interes ng Pilipino, kundi sa interes sa mga dayuhan, inumpisahan at pinalalayan actually ni Pangulong Marcos. Meron naman dati dahil malakolonya tayo ng Estados Unidos, pero talagang pinalalayan sa ilalim ng diktadurang Marcos. Rose,
excuse me. Quick question. Kung hindi niyolib, ano? Di yung isang economics na lilikha ng pangangailangan ng mamamayan. Hindi lang produkto na pagkakakitaan. Actually, sa kalagayan natin, sana isang economics na lilikha ng produkto. Hindi lang magba-buy and sell ng produkto ng iba. At susi dito yung pagkakaroon ng paglinang doon sa rekurso natin, paglinang sa likas na yaman, at pagmobilisa ng malawak na puwersa ng paggawa. Mga manggagawa, mangingisda, magsasaka, at maliliit na negosyante na siyang lilikha ng ating mga pangangailangan. Tapos susi din doon yung meron silang control at access nga doon sa mga rekurso. Kung hindi neoliberalismo, economic sana na nasa sentro yung karapatan at kagalingan ng mamamayan at kumbaga ay may express ito sa social services, panlipunang serbisyo na hindi negosyo ng pribadong sektor. Hindi rin yung parang nagmamakaawa ka sa politiko para ihatag niya o ibigay niya sa iyo yung serbisyong yun. Kundi isang komprehensibo, maaasahan at malawakan, episyenteng pagbibigay ng panlipunang serbisyo. Yun ang isang magandang alternatibo sa neoliberalism. Tsaka sana hindi yung nakatingin tayo doon sa growth, yung parang pagyabong lang ng ekonomiya, kundi ginagawa rin nating sentro yung pagyabong ng ating kapaligiran, pagyabong ng mga bulak-bulak at ng mga dahon, mga kahayupan at lahat na ng ecosystem ay malusog para bang bumubulong siya sa iyo na sinasabi niyang kaya niyang sustentuhan yung mga susunod pang henerasyon, yung ganong klaseng development na sinasabi nating sustainable. Yun ang talagang alternatibo rin sa neoliberalism. Tapos, isa rin sanang sukatan, na yung, kasi pag sinabi mong economics, financial management, paggastos para sa pag-unlad. At sana yung paggastos na yun, nagmumula halimbawa, doon sa pagbubuwis sa mayaman, habang ang mahirap ay binibigyan talaga ng pagkakataon na kumbaga mapaliit niya yung agwat niya sa mayaman. Yung ganong klaseng pagbubuwis, na progresibong pagbubuwis. O kung titingnan naman natin, yung kung pamumuhunan yan, di sana pamumuhunan na para sa totoong pag-unlad. Katulad ng binanggit natin, sustainable, malawakan, tapos pag-unlad din ng mga panlipunang serbisyo, pang-ekonomiyang serbisyo, yung mga ganong klaseng pamumuhunan, hindi yung para lang pagkakitaan din. At kung mangungutang sana para sa ekonomiya, ay para sa kapakinabangan din ng lahat. Hindi yung nangungutang lang para magmukhang mahusay siyang mangutang. Yung ganong klaseng financial management o tinatawag nating pagpopondo sa pag-unlad. Tapos siguro sa huli yung masasabi natin na alternatibo talaga sa neoliberalism. Kapag meron kang patakaran o meron kang paggawa ng mga patakaran na nagsasarili ka, may soberanya, hindi lang sa teritoryo, hindi lang sa politika, kundi may soberanya ka rin sa ekonomiya. Walang nagdidikta sa iyong dayuhan. Doon sa lahat ng nasabi natin, ang sentro doon, ang susi doon, estado. May estado ka na responsable, may estado ka na ganun talaga siya mag-iisip. Kumbaga, ang pag-iisip niya ay hindi nakatuon lang sa palengke, hindi nakatuon lang doon sa tubo or profits, nakatuon siya doon sa mamamayan. Tingin ko yun yung buong esensya ng sinasabi nating people economics. Nasa gitna yung mamamayan at siya yung hindi lang siya yung kumbaga ay dahilan ng pagplaplano, kundi siya ay bahagi ng pagplaplano at saka implementasyon ng ganong klaseng alternatibo sa pinalalagyan natin sa ngayon. Yun, ganun ko tinitingnan bilang natutunan ko rin sa Ibon na nagsusulong ng people economics. Actually, alam mo, parang parang bisikleta. Actually, kahit hindi pa natin nalilika ang bisikleta ngayon, sarili nating paglika or produce. Actually, kahit nga maliit na aspili, hindi makaproduce ang ekonomiya ng Pilipinas. Pero merong 3 prinsipyo ng pagbibisikleta na parang sa tingin ko ay maihahambing ko doon sa
people economics. Siyempre, una sa lahat, powered yan ng human, no? People. Kasi pag pinedal mo, tao talaga yung nagpepedal sa kanya. Pangalawang prinsipyo yung sinasabi nila na sa bisikleta, tumingin ka kung saan mo gustong pumunta. At doon ka talaga pupunta. So, huwag kang titingin doon sa ayaw mong puntahan. Ganun yun para hindi ka sumemplang. So, ganun din sa people economics. Just look ahead kung saan mo gustong pumunta and keep pedaling, no? Sige lang ang pedal. Tapos pangatlo, may kasabihan na wala talagang maihahambing doon sa binibigay na diwa ng kalayaan or the sense of freedom na ibinibigay ng pagbibisikleta. At tingin ko kapag meron kang alternatibo sa neoliberalismo, katulad ng people economics, walang katulad yung ibinibigay niya sa yung kalayaan. At yun yung magiging butil ng demokrasya. Ayan. At gaya nga ng aming ipinangako sa inyo ngayong hapon, ay sasagutin namin ang inyong mga ipinadalang tanong at mga komento hinggil doon sa ekonomiya noon at ngayon. At para samahan tayo at tulungan tayong sagutin ang mga tanong na yan, tinatawagan ko sa virtual stage ang aming Executive Director at Head ng Research Department, si Sunny at si Rose B. Hi Sunny, hi Rose B. Magandang hapon, Casey, Sunny. Magandang hapon sa inyo. Bago tayo magsimula, live tayo sa Facebook ngayong araw at inaanyayahan namin lahat ng ating mga viewers. Tuloy-tuloy lang po ang pagpapadala nyo ng komento, tuloy-tuloy lang pagpapadala ng tanong. At sisikapin nating lahat yan ay masagot. Pakishare din ang ating Facebook Live ngayong hapon. Sunny Rose B, medyo binaha tayo ng tanong. Kaya ang request ay sana yung mga sagot ay short para maka-entertain tayo ng pinakamaraming kaya natin ngayong hapon. At wala nang ligoy-ligoy, ready na kayo? Okay, start tayo. Ang unang nagtanong ay galing sa The Synthesis. Ang tanong niya ay, what do you think are the reasons that led to the mass belief that during Marcos regime, our economy is rapidly growing? Medyo may kinalaman yan dun sa tanong din ni Apple Cruz na, what can be said about people who say that Marcos was a good president up until he became a dictator by declaring martial law? Sinong mauuna? Sunny, naka-unmute ka, Sunny. Si Sunny na mag-unmute. Nakamute pa ako Sige, sino? Teka lang, mass belief ba yon? Is it a mass belief? May ganong impression. Question agad yung question, Pero tingin ko kombinasyon niya ng Marcos propaganda then and Marcos propaganda now. Pero iiwan ko kay Sunny yung pag kutkot din doon sa nag-exist na economic data. Pero kung titingnan natin ay actually meron tayong paglago, I think about siguro after 2 years of martial law. That is because nagbuhos talaga sa infrastructure projects and programs. But after that, it has been a decline. It has been a really masayang decline kung ikaw ay naka-free will, talagang walang walang break yung decline na yon. If you look at the GDP, pwede ring sabihin na hindi, I'm looking at the investment kasi yun naman ang pinapamukha sa atin na mahalaga para sa pag-unlad. But even the investment ay meron din siyang kumbaga heyday. Pero pagkatapos noon ay mararamdaman natin yung pagiging matumal. Pero tingin ko ang mas mahalagang tingnan yung yung joblessness Ano ko yan kay Sunny, pero ako bibigay ko yung personal experience ko. Having been an entrant, fresh labor entrant around that time. So, yun. Yun ang tingin ko kaya nagkaroon ng mass disbelief, Mass belief. Mass myth. Anyway. Yes, Sunny. Well, dahil may kilang ang kailangan na sagot, ako tingin ko tanungin natin, paano ba tayo nagbubuo ng alaala ng isang panahon?
totoo naman, mula nung panahon ng Espanyol, tuloy-tuloy naman yung paglaki ng ekonomiya. Parang bihirang-bihira yung biglang babagsak ng 1-2 taon na ekonomiya. So sa pangkalahatan, umuunlad ng ekonomiya, gumugulong naman siya. Pero ang tanong, bakit parang nakalimutan yung tindi ng pagbagsak nung panahon ng diktadura Marcos, yung tindi ng problema, hindi lang sa ekonomiya, sa politika, sa karapatang pantao. Ako, pakiramdam ko, lalo na kung titinan ng ibon yung mga textbooks na lumalabas, hindi sapat yung pagturo sa mga kabataan dun sa naging problema nung panahon na yon. Tapos, yung nga, idagdag yung nabanggit ni Rospi na nito mga nakaraang taon, siguro mga nakaraang dekada, tumitindi yung propaganda ng Administrasyong Marcos, ng kanyang pamilya dati, ngayon Administrasyong Marcos, tungkol sa gaano kagandang buhay noon, na puro kasinungalingan daw para bunutin yung tinik ng mga ilan dyan na naniniwala dun sa katotohanan. I-combine mo yun na hindi talaga na itatak sa kasaysayan, sa pag-iisip ng maraming tao, yung problema ng panahon na yon. Tapos ngayon may isang dekada ka na bumabawi talaga yung Marcoses, paghahandaan nila para makabalik sa poder. Medyo naniniwala ako na marami talaga na hindi alam kung gaano katindi yung problema nung panahon na yon. So yung pangsagot natin doon, ganito klaseng forum, pagpapaliwanag, walang pagod na pagpapaliwanag doon sa problema. Okay, sige. Ang sumunod, galing pa rin sa The Synthesis. At the earlier phase of the Marcos administration, do you think the liberalization of the import controls and the valuing of our peso is a good move? Ako na lang muna dahil nakabuelo na ako. Hindi actually pwede i-take out of context yung particular na method na policy like yung devaluation ng peso. May role actually pag-devalue ng peso kung halimbawa ang objective ay palaguin ng exports. Pero yun ang key question kaninong exports? Kasi kung sa context halimbawa na malusog yung lokal na industriya, marami tayong produkto, masigla yung agrikultura, marami tayong mabenta sa ibang bansa. Actually, pwede naman sadyain ng gobyerno yung pag-devalue ng peso para mag-udyok dun sa pag-produce for export. Kung saan makikinabang ang lokal na industriya, lokal na agrikultura. So, sa context na yon, it's not about devaluation being good or bad, kundi sa particular context ng kabuang economic policies, nagkakapapel siya. Unfortunately, wala yung ganong klaseng konteksto nung panahon ni President Marcos. Talagang pumustura talaga siya na nationalista party pa nga siya. Tapos talagang yung rhetoric niya talagang di ba? Bagong lipunan, patriotic. Pero hindi yung totoo kasi yung buwelo ng economic policies ni Marcos mula't simula was never about developing yung domestic economy. It was about opening up the domestic economy to foreign investors. Kung gawin mo yon, makikinabang whatever economic policies you have, including devaluation, ay yung foreign investors and foreign capital. So ako I think maganda rin na effort natin ilugar sa overall economic policies, yung pagsuri sa specific policies. In the case of Marcos, because he never had the comprehensive economic program, walang vision, tulad siguro ng anak, walang vision to develop the domestic economy, yung specific devaluation measure niya, that was not meant to develop the domestic economy. That's actually one of the mga impositions ng World Bank, IMF. And I think always forgotten, ang hirap sabihin na nationalist ka kung ikaw may pinakamaraming IMF and World Bank programs in the region. So medyo kung yung government mo ay under the thumb of the IMF and the World Bank, medyo huwag mo sabihin na nationalist ka, independent ka kasi you're surrendering your policy making to US-backed multilateral institutions, which the Marcos administration did ever since talaga. I think nakakalimutan palagi yun So tingin ko hindi nyo, sige go Rosby, go. Okay, kasi I think there's one part of the question on imports liberalization. Lagi, kahit nung panahon ni Marcos, as a dictate of the IMF, and the IMF mostly, ay sasabihin, sige mag-import substitution ka in order to industrialize. That was the first, kumbaga, unang attack sa atin ng misinformation. Yung imports liberalization is both wrong sa premise na binibigay ng Marcos
Marcos regime and thereafter. And it's also a lie. No? It's wrong kasi hindi totoo na we don't have the resources to industrialize. Meron tayong local resources and they're readily available. And if ever wala man tayo, it's because the public investment needed, no? Para kunyari linangin yung steel, yung mga ores natin into steel ay hindi binibigay ng government. Okay. So, yun yung isang, okay, mali yun kasi mayaman ng Pilipinas. So, that's the opening line, di ba? The opening line of a revolution. Pero anyway, it's a lie kasi sinasabihan tayong mag-imports dahil naglo-locate dito yung foreign investor, yung manufacturer for example, na i-export din naman natin eventually. And these manufacturers, including yung infrastructure corporations mo, they need imported materials for themselves. So, ang nangyayari sa atin, we're a location. We're just a location and we're just the cheap labor provider. Marcos started that, yung ganong klaseng lie and very incorrect kind of economic planning. Kaya tayo nagkaganito. Ito, yung susunod comment ito. So mag-raise hand na lang kayo kung gusto nyong mag-react. So sabi ni Roland Quintos, isisi mo kay Cory kasi hindi pinagana ang BNPP at nagkaroon ng malawakang brownout kaya nag-alisan ng mga multinational companies. Kaya bumagsak ang ekonomiya ng Pilipinas. This pure evil, portraying somebody is bad, but those who make themselves look good are worst. This is the reality. Stop digging and making the dead man responsible for all of this. Rampant corruption is the cause and not Marcos. This is the only issue that needs to be addressed and the Philippines will be fine. May related comment galing naman kay Besares Cecilio. Sabi niya, alisin ang korupsyon sa gobyerno. Mas kampi ang mga leader ng gobyerno sa kurakutan kesa sa mga tumutuligsa sa kurakutan sa gobyerno. Meron bang gusto mag-react? Kung wala, mag-move tayo sa next question. Siyempre, magre-react tayo. Mauna si Annie. Ang dami kasi. Sabihin ko sana, walang nagre-raise hands. Mouthful, di ba? Pero ang sinasabi niya ay, una, dapat si Cory yung sisihin kasi hindi pinagana yung BNPP, so umalis tuloy yung mga MNCs. Pangalawa, corruption talaga yung problema at hindi si Marcos. Okay, I have a short reaction to that before Sunny. Una, the premise is may time warp yung pagkasabi. No? There's a time warp kasi Cory came in to pay for the debt for the BNPP, no? Para bayaran yung debt na yon, which I think we paid until long after Cory. No? So, ibig sabihin, nangutang tayo ng, I forget the amount, it's about 2.3 billion, correct me if I'm wrong, dollars for this mammoth na hindi natin siya masyadong, hindi siya at all naging operational. Nabayaran na natin yung utang, nabayaran na natin yung investors, nakuha na niya yung so-called profit niya, may returns na yan and everything. And yet we did not feel a single watt of the, what ba ang sukatan ng nuclear, whatever of that energy, hindi natin napakinabangan. Sinasabi kong time warp because dumating si Cory. Of course, pwede nating sabihin that Cory promised to pay for all debts, to honor all debts. Pero time warp kasi ang power crisis came thereafter pa, under the Ramos administration, when wala nang magawa yung Philippine government but to privatize. Actually, may magagawa siya, pero ang kanyang pinili is to privatize the power producers, independent players, power producers. Dahil inumpisahan kasi ng napakalaking utang for energy di umano, which we did not benefit from or hindi siya naging operational. So, yun lang yung comment ko. And maybe to answer pa that towards yung other questions which you lump together on corruption. Basta gusto ko lang sabihin, may medyo time warp yun. I'm not saying na each administration ay free from that fiasco, but the Marcos administration started it. Yes, Annie. Sige. Saan mag-uumpisa? Siguro sa premise muna. Hindi totoo na nagsialisan yung foreign investors eh. So medyo kundulog sana tapos na actually yung pagpaliwanag kasi hindi totoo na umalis ang foreign investors after
pinatlasik si Marcos at pumasok si Cory. If anything, dire-diretso yung paglaki ng foreign investment sa Pilipinas. Mula nung panahon ng diktadura Marcos, binukas kasi niya, marami siya binigay na insentibo, maraming kapalit na guarantees na binigay sa foreign investors para sa pagpunta sa Pilipinas. Malaki actually bahagi ng utang ang nakinabang dyan, hindi lang yung cronies, pati yung foreign investors kasi kailangan nila yung dolyar para i-remit yung profits, i-import yung mga... Anyway, makapaliwanag pa rin yun. Ang point lang, hindi totoo na umalis ang foreign investors sa panahon ni Cory. Bumulusok ang foreign investment ng konti nung nagkaroon ng pandaigdigang krisis nung early 80s, pero bumawi ka agad yan nung kalagitnaan ng dekada 80. So, not true yon. Ikalawa, alam ko ang sarap sabihin na korupsyon ang dahilan sa pagiging atrasado ng Pilipinas. Pero sa totoo lang, bagamat parang dali tanggapin na totoo yon, hindi siya totoo. Sorry. Alam ko, hindi to justification para sa corruption. Masama talaga ang corruption. Masama ang paggamit ng sino mang individual na kapangyarihan ng gobyerno para payamanin na ng sarili. Pero marami matutunan sa kasaysayan. Grabe ang corruption sa Estados Unidos nung huling bahagi ng 1800s, early 20th century. Grabe ang corruption sa kanila. Yun ang panahon na mabilis ang kanilang paglago, pag-expand sa buong mundo. Grabe yung corruption sa South Korea at Taiwan noong dekada 60, dekada 70. Hindi na sa Pilipinas may corruption. Bumelo ang South Korea at Taiwan noong dekada 60, dekada 70. Grabe yung corruption sa China at sa Russia nito man nakaraang taon. Pero umunlad pa rin sila. Umunlad, quote-unquote. So anong point doon? Huwag masyadong palaki ng usapin ng corruption. Ang talagang problema kung ba't hindi mo umunlad isang bansa ay dahil doon sa kanyang patakaran sa ekonomiya. Kung ang patakaran niya ay ibukas ang lahat sa dayuhan, ibigay ang ating lakas paggawa, likas yaman, ibigay lahat ng insentibo, magatumbling tayo ng bigay ng tax break sa negosyante, papapuntayin sila dito na walang kapalit na pag-unlad sa atin, babagsak talaga ang ekonomiya, babagsak ang agrikultura, babagsak ang industriya. So, hindi namin sinasabi na walang problema sa korupsyon. Malaking problema sa korupsyon. Pero kung gagamitin nyo na parang smoke screen doon sa tunay na nagpapanatiling atrasado sa atin, yung maling patakaran sa ekonomiya, medyo mamamali tayo din eh. And I think yun nga. Maraming factual errors dun sa observations na yon. I think madali na makorek kung tignan yung actual facts and statistics na mag-Google naman sa Bangko Sentral website halimbawa, makita naman yung foreign investment in the last few decades. Sunny, can I add something to that? Kasi may insinuation din dun. Paano kaya kay Casey? Wag sa akin. Ako ay ako pag magsalita ako. For your approval. Hindi, joke. Kasi may insinuation sa question na yung corruption, then under the Marcos regime, ay napaka-widespread kasi. Gano'n, no? Na, on one hand, parang, yes, yung neoliberalism ang at fault dito. Siya yung nagbigay sa atin ng 40 years and going 50 years ng ganitong underdevelopment. So it's not corruption. On the other hand, please do not disabuse na yung corruption na yun. It's everyone was doing it then na as though hindi rin siya sentro doon sa martial law. May dalawang bagay and you always encounter this kahit sa mga schools na masasabi nating diniform, no? Martial law deformed or deformed yung aspects ng buhay natin. One is on good governance. Deformed yan. Because we went through martial law. So we had world-class corruption. Hanggang ngayon, meron tayong isang presidential or even vice presidential office who can have confidential funds na pwede mong hindi i-audit. That is corruption. That is really kumbaga institutionalized and to the highest offices, levels of the political system. Tapos diniform din niya yung military. The military is so politicized, di ba? Kumbaga yun yung ginawa sa atin ng martial law. So kung we look back at i-account natin where we are now and you look at corruption as a very, very important issue, tingnan din natin that this was brought about by having martial law or under a martial law regime na kung saan ay talagang pinag-intertwine niya din yung kanyang neoliberalism. Kaya yun talaga nag-combine yun for us to have this kind of decline that is
kumbaga hindi mo maihahambing anywhere in the region or hindi mo rin maihahambing anywhere in the world, even if other governments are more corrupt now, no, than we perceive. Tapos sila nagde-develop. Yeah, sure, but we went through the perfect storm. Casey, habol ako, may kinikli lang. Ay, sige, go. Oo. Takot lang ako na baka misinterpret na Sunny. my enemy's enemy is my friend eh. Hindi talaga magandang corruption. Pero sa totoo lang, kung tignan natin ngayon, isang grupo na malaking reklamo sa corruption ay mga foreign investors. Kasi mas magaling sa pagiging corrupt ang local investors kaysa foreign investors. Hindi totoong hindi corrupt ang foreign investors. Ang advantage lang kasi ng local, mas marami siyang kilala, mas may social networks or whatever na connection sa gobyerno para magamit yung economic policies sa kanyang interest. So I think dapat ma-realize din natin, the reason hindi naging sagabal ang corruption sa pag-unlad ng United States noong late 19th century, sa pag-unlad ng South Korea and Taiwan noong 1960s and 70s, at actually sa China nitong 1980s, 1990s, 2000s, and even sa Russia, the reason hindi siya naging sagabal sa pag-unlad is because mas matimbang yung nationalist economic policies na pinapatupad nila. Hindi ko sasabi perfecto yung mga patakaran na yan, pero pinalakas nila ang lokal na agrikultura, lokal na industriya. Nirereklamo ng foreign investors kasi gusto nga nila kunin ang lokal na industriya mula dun sa mga lokal dahil sa corruption na baga protectionist, so naharangan sila sa pagpasok, sa pagbuelo sa lokal na ekonomiya. So gusto ko i-clarify yun na hindi to justification for corruption, kundi pag-draw attention lang, iwaksin natin ang corruption, pero ipagtibay natin yung tamang nationalist economic policies na pro-people para po na rin at palakasin ang ekonomiya. Kung masyado tayo mag-focus sa corruption, nalilihis tayo doon sa totoong problema. Yun lang sana gusto ko ma-clarify. Ayan, sana narinig mo yung mga sagot, Roland Quintos, kung nanonood ka man. Ang susunod, nabanggit nyo kanina yung tungkol sa utang. Tinatanong ni Jolito Ureta, nabayaran na po ba natin ang mga utang ni Marcos Sr.? Alam ko originally until 2024 yung or 2022 or 2024 yung 2025 yung Bataan Nuclear Power Plant. Pero sa pagkalalo around 2007, 2008, nag-advance payments na under the Arroyo administration at nalinis na yung utang na yan. So I think sa pagkaalam ko, unfortunately, sa sobrang daming utang na hindi na kinabang ang ekonomiya ng Pilipinas, sa maming Pilipino, nabayaran na siya ng buong-buo. Kahit hindi nagamit. Si Rosby, may ma-recall si Rosby. Yun nga yun eh. You mentioned the Arroyo administration because she needed to privatize yung power. So yung investor kasi yan, tuso talaga yan eh. Hindi siya mag-i-invest kahit alam niyang natural monopoly. Biruin mo power, mapupunta sa'yo, monopolyo mo na. Hindi siya mag-invest hanggat alam niyang may utang ka pa, no? Which we call stranded debts. And napakalaking talagang bukol dyan yung utang natin sa BNP. In advance talaga yon. On the other hand, gusto kong dagdagan yung may study tayo dati na sinasabi natin, actually globally, that the debtors have already paid their principal, yung pinaka-principal nilang utang. Kung kukomputin, ay parang yung medium term to long term, the first 10 years bayad mo na yon. So, yung creditor, kumikita talaga siya doon sa tuloy-tuloy mong pagbayad ng interest niya. So, always kanina nabanggit nga doon sa doon sa video ni Sunny na walang debtor kung walang creditor. The creditor is there to make business, to make money and to facilitate transnational business. So, yun doon tayo at doon tayo nalubog. Tas doon din yung ating mga si Marcos ay nagkumahog din to borrow huge debt talaga. Malaki yung pagtalo niya mula doon sa kanyang pagsisimula hanggang nung umalis siya. Now, is that corruption? No, that is really kumbaga pleasing the foreign investors nang sa ganon self-serving din, the foreign investors and the creditors allowing you to stay on as a dictator, as a corrupt president, whatever. So napaka-symbiotic nung ganong relationship. Ayun, sabihin ko sana parang meron talagang pakinabangan, parang mutual interest ay
Okay, mayroong isang nagtanong, anonymous question. What were the NEOLIB policies programs of Marcos Sr. for Philippine agriculture? How did this affect the sector then and until today? Idugtong ko na rin yung tanong ni Mau mula sa Kilusang Magbubukid ng Pilipinas. Hello Mau, nagpapabati siya. Hello sa lahat ng taga-KMP. Totoo bang naging rice exporter ang Pilipinas noong panahon ni Marcos Sr.? Bakit naiwan tayo ng mga neighboring countries kagaya ng Vietnam, Thailand sa rice production? Yan. Johnny? Sige. Yung I think pinakamahalagang NEOLIB policy na tinatupad ni Marcos ay yung pagtanggal ng proteksyon sa agrikultura. May panahon na may mga tariff rates tayo actually na over 100% sa agrikultura. I think nag-average ng almost 50% ang taripa, kumbaga yung buwis na pinapata sa imports ng agricultural products, nag-average siya ng almost 50% nung kalagitnaan ng 1970s. By the time na umalis si Marcos, may 1985, nasa a little bit under 30% na yon. So basically, on average yan, pero ang point lang ay ang pinaka-big step towards pag-neoliberalize ng Philippine agriculture kay Pangulo Marcos ay yung pagbubukas ng agriculture natin to imported agricultural products na walang kaakibat na pagsuporta sa local na producers. Kaya hindi kaya makipagpotensya. Kaya natatalo sa merkado. So, kumbaga natanim noong dekada 70, dekada 80, yung roots ng food insecurity natin. By the 1990s, may depisito na tayo sa pagkain kasi hindi na sumapat yung lokal na produksyon ng pagkain para sa ating pangangailangan. Yes, may moment, as in moment talaga, I think at least 2 years, possibly 83, 84 or 84, 85, may moment talaga na naging rice exporter tayo. Pero panandalian lang yon. Apart from those 2 years, hindi naman tayo nag-export ng rice. I think it was about 83, 84. 83. Ako sa ni Rosby. Mas tanda na si Rosby so may wisdom, mas naalala ng mga ganyang klaseng bagay. Baliw. Hindi sa production, alam mo, ang talagang pinaka-attributed sa Marcos dictatorship is the introduction of chemical farming. Yeah. Yes, and that is through a World Bank loan. It's the World Bank fiasco of selling itong mga chemical inputs, imported inputs to the farmers at mangangako sila ng high yield, no, at saka ng mataas na productivity. Not considering na syempre selling, I said selling, right? Hindi ko naman sinabing binibigay. Syempre, di bibilhin yun ng magsasaka. So may karampatang credit program, which is the Masagana 99, yung Green Revolution na introduced. At credit program na yun na nagbaon sa utang at kahirapan further sa mga magsasaka. Tapos gusto kong yung sinabi ni Sunny. Yes, the traders, no? And most of them Marcos cronies, yung mga may sariling pantalan, no? Not just for smuggling, but for importation. Let's say sa Northern Luzon hanggang dito sa Zambales, may mga sarili silang pier, no? The traders were getting all the importation para maibenta nila ng mas mataas pa, no, doon sa amount na kanilang binili, which is dumping, no? Pero habang nangyayari yun, nandito naman at nasa ruin yung produksyon ng mga magsasaka. So now we're 99% chemical farming. Ngayon may lumalaban tayo for organic farming. Pinag-iisipan pa ng pamahalaan, no, kung magkikita siya diyan. Kasi kumita ng malaki, hindi lang yung government, hindi lang yung mga officials sa Ministry of Agriculture then, kundi mismong yung mga cronies na nasa agricultural trade. And even agricultural production, kasi sila yung mga, the old type landlords, sila din yun. Kumita sila ng husto doon sa pagbebenta sa mga magsasaka. So lahat ng ruin din natin, even in that sector, nagsimula din under the dictatorship. So nakapag-export nga ba tayo? Yes. Correct ko lang, sorry. Because of that. Nahalukot ako sa notes ko. Bumper harvest. 77 to 80 tayo nag-export. Okay. Sorry. So, 77 to 80, 1969 ang Green Revolution. So it started in 69, if I'm not mistaken, along with liberalization then sa foreign investment. Pero gusto ko ring banggitin na isa sa mga conditionalities ng World Bank,
was for the Philippines to host the International Rice Research Institute, which is your researcher, your TNC researcher. Kaya yung tinatanong kanina, bakit noon, di ba, medyo mas maunlad tayo sa Vietnam and Thailand sa rice production. It's because the Thais and the Viets, they came here, no, nag-aral sila sa IRI, sa UPLB, and then pag uwi nila, in-apply nila yon with one component na wala sa atin. They had land reform. Sa atin hindi, nanatiling nakabaon sa utang yung ating mga magsasaka habang si Marcos ay nagpapanggap na may pa-land reform. Gayong wala naman. So, mahabang saysayan. Tama na. Haba pa na. Sana may binabanggit ka? May sinasabi ka kanina? Go ahead. Ay, sorry. Sorry, Rosby. Akala ko tapos sumagot. Hindi, chinek ko lang yung notes ko. Yung net export ng Philippines ng rice, 77 to 79. And I think 80. Ewan ko, may annotation ako eh. Yung nabanggit ko na 84, 85. Actually, mali yun. Yun ang lumala ang rice importation natin ng 84, 85. So, i-correct ko lang yung nabanggit ko kanina. Yeah. Ang isa pang kilala, no, o yung talagang kumakalat na mga usapin talagang yung golden age of infrastructure. Galing kay Barnaby Long, ang tanong niya, should infrastructure be the ultimate measure of economic success? Yan, madalas talagang gamitin yung infra ng mga politiko. Ito ba dapat talaga yung maging sukatan, no, kung umuunlad ba yung ating ekonomiya? Sunny, Roseby? Sunny. Siyempre hindi. Kasi yung infrastructure, tulad ng maraming bagay na medyo pinopromote as indicators of development, means to an end lang siya. So ang talagang bang panukat ng pag-unlad ng isang ekonomiya, ang pinaka-basic siyempre, walang mahirap, may sapat na trabaho, mataas ang kita. Para magawa yon, anong kinakailangan? Sa bansa tulad ng Pilipinas na napakayaman sa likas yaman, relatibong malaking populasyon natin, I think 13th largest in the world tayo, may natural resources, may lakas paggawa. Sa ekonomiya tulad natin, hindi tulad ng Vatican o Singapore, malusog na agrikultura at industriya para malikha yung trabaho at kita at mababasa yung mahirap na ganon. So nasan doon sa hierarchy na yan yung infrastructure. Tingin ko magandahanin siya dun sa foreign investment and technologies and all the other things na hindi siya in itself yung panukat na may pinaabot tayong pag-unlad. At actually magandang lesson yung nangyari nung Marcos administration kasi nabanggit ni Rosby kanina, nung huling bahagi ng dekada 70 hanggang early 80s, yun talaga yung golden age of infrastructure sa Pilipinas. Kung titignan yung investments as a share of GDP, mas malaki pa actually yung investments as share of GDP, yung gross capital formation, nung panahon na yon kaysa ngayon. Even despite yung pinagmamalaking build sa panunungkulan ni Paulo Duterte na build better more ngayon. So I think magandang lesson yun Bakit? Kasi despite yung sobrang laking infrastructure offensive na huling bahagi ng dekada 70, because wala ngayong patakaran na suporta ng agrikultura, winasak pa nga tulad na nabanggit ni Rosby, wala mga patakaran para palakasin ang lokal na industriya, sino na kinabang sa infrastruktura na yon? Well, yung mga contractors, yung mga cronies, yung mga nag-supply ng mga equipment, ng mga dayuhan, and kung sino naman yung mga foreign investors nag-locate dito, na foreign investor ka, manufacturing investor ka, syempre gusto mo magandang kalsada, gusto mo magandang port area, whether seaport or airport. So in the end, yung infrastructure in itself, it's a means to an end. Parang yung devaluation na discussion kanina, yung saysay niya dapat sukatin vis-a-vis yung ultimate contribution to development. Pero kung wala yung mas yung mas komprehensibong balangkas ng pag-uunlad, yung infrastructure, oo, nakakasilaw talaga yan. In the same way na yung oh no, yung paglakas ng piso ay maganda or yung pagbagsak ay mahina para sa atin, medyo kung out of context siya, mamamali tayo. And I think very good lesson actually yung infra-offensive, golden age of infra ni Marcos. Hindi tayo umunlad. Actually, nag-start yung paurong na tayo after nun, yung pagbagsak ng agrikultura at manufacturing hanggang sa kasalukuyan. Alam mo, tingin ko yung infra, at saka debt-driven siya. Ang Pilipinas, hindi siya nag-i-infra nang hindi siya mangungutang. So, at yun naman din yung napag-usapan na natin kanina. Wala naman kasi siyang government plan to
manufacture its own construction or infrastructure materials, no? Pero gusto ko lang din banggitin maganda yung tanong ni Barnaby. Kasi yung parang nga no, is it a colonial legacy? No, it's a component of the neo-colonial economy na gawin mong batayan lang yung infra na sukatan ng pag-unlad. Kasi hindi ka naman inaalaw nung former colony mo to even plan for your industrialization. In fact, hindi ka niya inaalaw na magkaroon ng mga Filipino industrialists who will plan first kung ano nga ba yung industriyang i-develop and then succeed, and then consequently ano yung infrastructure to be developed. Ang nangyari sa atin ever since American period, yung nakaupong state or republic so-called, ay ang gagawin lang niya is magpagawa ng mga daan, ng mga bridges, at yun yung nagiging sukatan niya kung siya ay effective sa paggogobyerno. So it's a component of the neo-colonial economy in that sense na nagsisilbi lang yung economy mo para doon sa mga foreign business at sa mga domestic oligarchs na magbi-business gusto pa nila, and they give them the infrastructure they need. It's a component of neo-colonial economy kasi nandun din yung bureaucrat capitalism. Yun yung loot no? Doon kumukuha yung officials, even the presidency, doon siya kukuha nung kanyang pag-boost, no? Nung kanyang wealth. At doon talaga tayo nagkakaroon ng isang suliranin, no, ng corruption and bureaucrat capitalism na ang laki-laki under martial law. Yun yung gusto naming sabihin. If you look at the capital formation, ang laki talaga nung infrastructure what do you call this, addition doon sa ating economy. Then sa period na yon, even up to the time na meron na rin tayong matinding political and economic crisis. And it's because also pag tiningnan mo, ang laki rin nung public debt, yung bahagi ng utang sa ilalim ni Marcos na gobyerno ang nangutang. At doon niya na doon niya na ilalaan. Yes. May important habit ako, Casey. Sige. Sorry. Go ahead, Sunny. Sige. Na-remind ako na nabanggit ni Rosby yung utang. Kasi kung may infrastructure, sige, hindi siya nakakabuti. Pero nakakasama ba siya? Tingin ko oo. Kasi may kabayaran yung infrastructure eh. Isang kabayaran doon yung paglobo ka ng utang. Kasi nga ang hina nga ng ekonomiya, ang hina ng government revenue collection, mahirap lang binibusan mo, hindi mayayaman. So, pinsala number 1, pinapalaki yung utang na walang kapalit dun sa darating na panahon. Pero pinsala number 2, kaya medyo I think mahalaga lang na pinag-usapan ng depreciation ngayon, isang salik dun sa pagbagsak ng piso noong huling bahagi ng dekada 70 ay yung infrastructure offensive. Ito yung panahon na from about 4 pesos noong 1975, nag-about 8 pesos noong 1980. Sakto yan nung panahon ng infrastructure offensive ng diktadurang Marcos. Kasi tulad na nabanggit ni Rosby, i-import mo lahat ng mga kagamitan, sangkap, materialis para sa infrastructure projects na yan. At gusto ko siya ma-highlight, kaya ako hinabol, yan din nangyari sa atin ngayon. Sa obsession na mag-provide ng infrastructure na hindi naman nakakapalakas sa lokal na ekonomiya para maging mas mabenta tayo sa foreign investors tulad ng ginawa ng Marcos administration na 1970s. Tuloy-tuloy infrastructure, tuloy-tuloy yung pag-demand ng dolyar na nababawasan na tayo, tuloy-tuloy na pagbagsak ang piso, tuloy-tuloy ang pagmahal ng presyo ng bilihin. So I think important to stress din yun na yes, maganda kung may infrastructure, pero kung if it's more trouble than it's worth, like the 1970s and right now, kalokohan siya, ihinto na natin siya and parang give more attention to what needs to be given more attention. Wag ma-obsess sa infrastructure like the past administration and the current administration. Ayan, parang nabasa mo yung utak ni Kanitz kasi ganun din ang intro ni Kanitz sa kanyang tanong eh. Sabi niya, yung mga issues tsaka kahilingan noon, gaya ng pagtaas ng sahod, ganun pa rin naman sa ngayon. Sabi nga niya, meron daw silang picture pa dati nila kabel ng oil price hike at ngayon ganun ulit ang issue natin sa ngayon. At sabi niya, kanya-kanya na ang diskarte ng pagtitipid at damang-dama ngayon yung pagtitipid ng bawat isa para lang makaabot yung pera. Ang tanong niya, ano ang mga pakana o ginagawa ng kasalukuyang admin para harapin at unti-unting malunasan ang kahirapang ito? May nababalita ba na positive action?
ano ang dapat nating isagawa bilang mamamayang naghihirap sa mga kapabayaang ganito. Kasi kung ako ang tatanungin, wala tayong maaasahan sa kanila. Talamak na talaga ang kataksilan at pagkagamahaman. Baka related yung comment din ni Joseph tungkol dun naman sa kasalukuyan no, ng mga programa ng pamahalaan. Si Joseph Camingue sabi niya, hay nako, puro na lang ayuda, ginagawa niyo na lang tamad ang mga Pilipino. Sabi naman ni Nobel, sabi niya, dito sa Pilipinas, kanya-kanyang survival na lang yata. Yun, ano yung mga programs, kaugnay nung pagtugon ng pamahalaan dun sa ating krisis sa kasalukuyan, yung ayuda ba, gagawin ba niya talagang tamad ang mga Pilipino? At talaga bang survival of the fittest na tayo dito sa Pinas ngayon? Yeah. Sino mauna? Rose B? Sunny? Ako muna. Rose B, go ahead. Ako muna kasi kanina na-stuck ako dun sa thought ko dun sa infrastructure, hindi ko na-share. Pero hindi, gusto ko lang malaman ng ating mga taga-subaybay. Alam nyo, kahit yung traffic ngayon, maisisisi ko yan sa Marcos administration, Marcos Sr. Pero mamaya na yan. Anyway, dun sa mga tanong, kasi medyo siyempre tayo sa oras, hindi ko din tukuyin muna natin ano yung problema. So definition of the problem muna tayo. Alam kong dami nating kinakaharap, may mga kagyat, halimbawa pagtaas ng presyo ng bilihin habang wala pang karampatang umento. Nabasa ko kanina, may balita na naman na nagsabi na ang mga employers na ano bang term nila? Hindi naman moratorium, pero hinay-hinay muna sa pag-salary increase until 2020 something, no? So, naisip ko, slow down. Sabi niya, we will slow down salary increases, sabi ng employers. Sabi ko, slow down. Ibig sabihin ng slow down, naglalakad Pero kung stuck, hindi naman slow down ang term doon, di ba? Pushback na lang yun. So, ano ba yung mga dinidefine natin? Marami sa atin, hindi yun ang problema. Ang problema talagang walang matinong trabaho na mahanap, walang trabaho na hindi lang sa matino, kundi walang trabaho at all. No? Tapos may problema rin tayo sa ganitong kalagayan, nagtataasan ng presyo ng bilihin, nakikita natin, tumataas lahat, pati yung palitan ng piso sa dolyar, at yung oil prices, nagtataasan. So, yung mamamayan, hindi siya economist Pero alam niya, pag nangyayari yan, may may unrest, Meron siyang ligalig. Dahil dati na siyang nakakaramdam ng gutom at saka ng kahirapan. So, kung gano'n natin dinidefine yung problem, yung diskusyon natin ngayong hapon, na pagbabalik tanaw, doon sa kung paano tayo nawasak ng mga patakarang neoliberal, na ipinataw sa atin sa unang pagkakataon sa ilalim ng diktadurya. Kapag ganun yung discussion natin, bigla tayong nagiging komprehensibo din sa pananaw. Kaya, pwedeng sabihin natin, ano ba yung ginagawa ng kasalukuyang gobyerno? Di agad-agad masasagot natin, wala siyang ginagawa sa binanggit kong short-term problems. Wala rin siyang ginagawa para i-reverse yung long-term problems na iniwan sa atin nung diktadurya at ng mga sumunod pang mga dekada. So, yung ganung simpleng sagot, baka yun yung mas unahin natin. Unahin ba natin na i-demand na may gawin siya? Di ba? Ganun yung dami ng ating kinakaharap na problema. Sa akin, salamat dun sa tanong, pero yun nga, magninilay-nilay din tayo. Paano natin haharapin isa-isa yon? Patakaran ba ang attack? Pagkilos ba? Struggle ba? Demand ba ito? Sama-samang paghiling? Yun yung siguro mas magandang talakayan. Yan. Sa susunod. Sunny, ikaw, meron ka bang gustong ibahagi? Oo. Si Ayuda, si Sunny yan. Ayan, Ayuda. Before Ayuda, ako feeling ko naman, at least sa isang bahagi ng buhay ni President Bongbong Marcos ay honest naman siya. I think honest siya na talagang inspired at niniwala siya sa kanyang tatay. At sa akin actually mahalaga din yon kasi inuulit niya yung kamalian ng tatay niya. Yung mga sobra tayong sanay ngayon madinig na may insentibo para sa mga foreign investors. Sobrang sanay tayo na ikatutuwa kung may darating na foreign investors sa mga export processing zones, di ba? Parang nung panahon ni Pangulong ng diktadura Marcos, siya nag-umpisa ng mga yan
So yung nabanggit ni Kanitz na ano ba yung mangyayari ngayon na iba na patungo sa pag-unlad, actually inuulit lang at pareho pa rin yung ginagawa ngayon sa pinatupad ng diktadura Marcos. And I think, kaya maganda yung tanong, yun ang isa po natin na problema eh. Hindi yung kronismo ni Marcos yung naging problema kung bakit bubagsak ang ekonomiya nung panahon niya at bakit tuloy-tuloy na mahina at kulang ang trabaho, kita at lumalalang kahirap sa Pilipinas ngayon. Ang problema ay yung mga inumpisahan ng mga patakaran ng Tatay Marcos, investment incentives for foreign investors, export processing zones, pagbubukas dun sa dayuhan para gamitin natin lakas paggawa at ang likas yaman, pag-export ng magagawang Pilipino para sa pakinabang ng ibang ekonomiya. Si Marcos nag-umpisa ng mga yan eh. And I think kung hindi yun ang iwasto natin, kung nakafocus lang tayo sa corruption cronyismo, hindi masasolve actually yung problema. At may nakita ba na ganun ngayon? Well, isang senyales ay pagpili ng economic team. Yung sunod-sunod na economic teams sa mga administrasyon mula nung panahon ni Duterte Marcos through Cory, Ramos, Estrada, Arroyo. Sino ba sunod kay Arroyo? Si Aquino uli, nag-buffer, Duterte hanggang sa Marcos ngayon. Kung yung economic teams na yan, ng mga administrasyon na yan, ay nasa parehong pag-iisip at pinapalalim lamang yung niliberalismo ng mga patakaran, yun ang magpapaliwanag kung bakit nandito tayo ngayon. So unfortunately, wala yung ganong klaseng makaibang pag-iisip, makabagong pag-iisip sa kasalukuyang administrasyon. Sa ayuda, well, walang bibigay na ayuda. Nagsalita na naman, sa utak ng mga niliberal, ang ayuda ay aksaya ng pera, hindi nasasapol. Siyempre, di ba responsibility ng gobyerno alagaan yung tao? Para ba't mo sabihin na tinuturo mo maging tamad? Nakita naman sa buong kasaysayan ng Pilipinas. Oo nga, siguro sa 100 milyon baka may mga tamad. Pero grabe yung pagsisikap, pagod, tiyaga ng ordinaryong Pilipino dito sa Pilipinas, maging sa ibang bansa. E noon na nagsasabi na, hindi, may encourage na maging tamad yung mga Pilipino. Baka sila yung tamad, baka ganun sila mag-isip kay tingin nila gano'n ng mga Pilipino. Hindi yung totoo. At yung ayuda, kailangan talaga yan. Oras na commute, ganyan. Oo, yung ayuda, yan ay tulong. Ako, actually, ito nga naisip ko, danyos yan sa matinding pinsala sa kahanap buhay dahil sa COVID response administrasyon. Danyos yan. May karapatan, actually, ordinaryong Pilipino sa ayuda na yan kasi pinupunuan lang niya yung matinding problema at pagbagsak ng kabuhayan dahil dun sa 2 taon na lockdowns na pinatupad na yan. At kawalan ng pagpapalakas sa ekonomiya ngayon. Ayun. Medyo ito. Meron ko ba sabihin, Rose? Oo, scientific yan kahit sa neoclassical na pananaw sa economics eh. Yan ang pag-stimulate talaga nung effective demand mo, no. Subukan mong si Biden nung nagbigay ng napakalaking wage subsidy nung kasagsagan ng pandemya. Subukan mong sabihan siya na ginagawa niyang palaasa yung mga Amerikano. Baka bugbugin ka ng mga Amerikano. Nakikipag-negotiate pa nga siya sa malalaking corporations, di ba? Na parang, kumbaga halika hati tayo ng ibibigay. The likes of Walmart, etc. So, bakit niya ginagawa yun? Dahil ba mas mabait siya kaysa doon siguro? Hindi natin alam. Kasi it's a scientific approach sa paggugobyerno para ma-stimulate may economy. It's not really being nice. Hindi. It's being nice. But at the same time, naisip mo para sa kapakanan ng ekonomiya na mas malaki, ng corporations even, pabalikin mo yung manggagawa sa trabaho, hindi yung 2 oras pipila ng Salanan ni Marcos yan, yung traffic na yan eh. Traffic. Para makauwi, makapasok. Yes, yung biker ni Rosby lumalabas na. Yung usapin na yun. Kasi we were given the comprehensive plan in 1971. Heavy rail, kumbaga napakalaking road plan, etc. etc. Pero mas pinili niya yung World Bank plan, which is light rail. JICA? JICA ba yung? JICA yung comprehensive. Si Metro plan is World Bank. Naging light rail, tapos mali-mali pa yung projection niya, ng ilan ng passenger niya, eventually projection. So, di ba, ang daling nag-deteriorate, etc. etc. Tapos, ang iiksi ng mga ruta natin, tapos ginawa pa niyang car-centric, deregulated, and private sector centric yung ating transport system. That's the Marcos legacy of traffic. Anyway, sorry. Ayan, na-unload mo na.
Sige. Ito, isa pang mainit na usapin itong mga nakaraan. Maraming related no na mga questions at comment tungkol sa paghina ng piso kontra dolyar. Meron ng konting pahapyaw si Sunny kanina. Basahin ko yung iba't ibang mga tanong at komento. Una si Mau ng KMP ulit, sabi niya, mula noon hanggang ngayon, paano ang naging impact ng patuloy na pagbagsak ng piso kontra dolyar sa local economy at impact sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga Pilipino hanggang sa ngayon. Si Sir Steve naman, sabi niya, ang question ko lang po ay kung anong mga patuntunan ang ginagawa ng ating bansa para tugunan ng patuloy na pagtaas ng presyo ng dolyar. Isang senyalis po kasi ito na patuloy na paglubog natin sa kahirapan. Hindi naman po kasi tayo sustainable na bansa, lalo na sa usapin ng langis. Kailangan pong maging stable ang palitan ng dolyar. Pag magalaw at regaining pa lang, ang sunod na tanong namin dyan ay gaano tatagal? Kaya ba ng 5 years man lang? With strong economy po kasi magiging stable po ang presyo ng lahat at madaling ma-regulate ang mga presyo. So yung isa ay impact, yung isa ay action. Tapos meron tayong commentor. Itong nagko-comment na to sa page natin, mukhang kahit yung pagkatapilok niya sa araw-araw sa NPA niya gustong isisi. Una niyang sabi niya, humina ang piso dahil sa mga teroristang NPA. At yung comment niya dun sa video number 3, sabi niya, yung ekonomiya ay magiging mas maayos kung walang NPA. So tingin ko kahit pagkatapilok nitong si Lance, isisisi niya sa NPA. Yun, si Miss Jert naman sabi niya, anong kinalaman ng neoliberal policy sa pagbagsak ng piso? So impact, action, pangatlo ay may kinalaman ba yung NPA sa mga nagaganap na yan? At pang-apat, yung neoliberal policies. And parang na-bore ka bigla sa akin. Sorry. Kabasan. Ako muna sa impact. It's your time to shine. Sige. Impact muna ako. Impact daw, si Rose B. Dali lang yung impact eh. Yung question ba ni Mau, binabati ko po si Mau ng KMP. Hi Mau. Question niya ba yon? Yes. At kasi di ba ano naman tayo, yung peso is hopelessly pegged to the dollar. Yun yung naging ano sa atin, no. I think yun, naiwan sa atin ang kolonyalismo even before masabi pang magkaroon tayo ng so-called independence, ay yung mga negosyo natin na nakapeg siya talaga doon sa kakayahan natin na meron tayong pambili ng i-importin natin, pambili ng mga kailangan, whether for production or for intermediate and consumer goods. So pagka nagkaroon ng devaluation or depreciation, you need more pesos para bilhin yon, no, na nasa dollar denomination. So mas mahal ang bilihin, yun yung unang impact sa atin. Yung isa naman is yung dahil tayo din ay debt driven at nangungutang tayo muli doon sa kakailangan natin in dollars. So yung mga inuutang natin ay mas mataas din yung kakailanganin natin para bayaran yung utang as compared nung last niyang value. So, yung inuutang natin, ganun din, binabayaran din natin yan in terms of our revenues, in terms of kung infrastructure yan, even yung user fees, no, na ibinabayad natin, namamasahe tayo, nagbabayad tayo ng road tax, whatever. So, lahat dito binabayaran natin, no. Yung infrastructure na ginawa sa atin ng pamahalaan is really private infrastructure. So, babayaran nyo yan. At pagka nagpalit ang peso-dollar rate, mas mataas din yung ating pambayad doon. So, ang impact niya usually sa mahirap at sa ordinaryong mamamayan ay the same amount of wage, the same amount of kita will be able to buy lower number of goods and services. So ganun siya. Kailangan ba siyang ganun? Kasi ganun nga, hopelessly pegged siya dun sa dollar. I think dun sa action ng mga nabanggit na kanina, na siguro mas ma-articulate ni Sunny, doon natin makikita na ito yung very immediate impact sa atin, but the solutions can be both medium and long term, no, or there are short term solutions, pero under a government that is so rabid
sa pag-implement ng neoliberal policies, which brings me to the third question, ay kailangan talaga ng gitgitan. Kumbaga parang i-push natin yung mga solutions na yun on the short term. So yun. Sani? Oo nga. Sorry. Nagawa mo. Yung aso. Sorry. Well, una-una, I think, syempre magsimula tayo sa konsepto. Yung foreign exchange rate, yung halaga ng piso, sa pangkalahatan, tinatakdada naman siya ng merkado in the sense na supply and demand yan eh. Kung mataas ang demand halimbawa para sa dolyar sa Pilipinas, ang tendensya niyan, hihina talaga yung piso. So supply and demand, fundamentally yung sitwasyon dyan. Ngayon, kaya ibig sabihin ba na wala sa control yung supply and demand na yan? Partly oo, partly hindi. Kasi totoo na may malaking tendensya talaga at yung batayang problema ay kulang ang ating kinikitang dolyar para sa ating pangailangan. Kasi may chronic yung trade deficit natin eh. Because nga, bumagsak ang agrikultura, bumagsak ang industriya, inaangkat natin napakaraming pagkain at mga pangailangan natin. Hindi naman tinatanggap ang piso, kailangan pambayad ng dolyar, ang lakit palagi ng demand para sa dolyar, and forever, ang underlying pressure, bumagsak talaga yung piso. At yan ang magpapaliwanag kung bakit yung, I think, 4 pesos nung pag-upo ni President ng Dictadura Marcos noong 1965-66, naging about 7 pesos yan noong by 1970, naging about 8 to 9 pesos noong 1980. Pag-alis niya, nasa about halos 20 pesos na yata. Yung dahilan dun sa pagbagsak ng piso ng panahon na yan, ay because one, sabi na IMF World Bank, wag nyo na kontrolin yan, yung piso niyan. Hayaan nyo na yung merkado magtakda buong buo ng halaga na yan. Ikalawa, nung sinabi hayaan mo na sa merkado yan, kulang ating kita sa exports natin. Ang laki na pangailangan sa imports, ang laki na pangailangan para sa dolyar, para sa pabayad ng utang na hindi naman Pilipinas na nakinabang, tuloy-tuloy bumagsak yung piso. At actually, yung sitwasyon noong 1970s, 80s kay Pangulong Marcos Sr., hindi na sitwasyon natin ngayon. Kulang pa rin actually yung dolyar natin para sa ating pangailangan. Kaya nandiyan naman yung pressure para dun sa from 50 pesos noong 2020, pumunta kang 57, may konting improvement pero konti pa lang. So I think, totoo, nandun yung kagyat na salik na nagtaas ang interest rate sa Estados Unidos kaya maraming gusto magdala ng pera sa Estados Unidos. Oo naman, salik yan. Pero pansinin nyo, kahit wala yung salik na yan, tuloy-tuloy bumabagsak yung piso dahil nga doon sa batayang problema sa ating agrikultura at industriya. So ano yung action doon para solusyonan yung long term? Ganun pa rin, yung patagal na sinasabi ng mga progresibo, palakasin ang lokal na agrikultura, palakasin ang lokal na industriya, huminto na sa pag-asa sa OFWs na punuan yung kakulangan na yan para makauwi na sila sa sariling bansa, palakasin ang lokal na ekonomiya. Pero maliban pa dyan sa kagyat yung mga pwede bang gawin, meron. Hindi naman kailangan iwan bumbo sa malayang pamilihan yung pagbagsak ng piso. Pwede mag-implement tulad ng pinapatupad ngayon ng maraming bansa, tulad ng China, nakatingin natin sa China, foreign exchange controls. Pwede na may control yung demand for dollars sa Pilipinas sa mga dayuhan. Yung mga gusto mag-invest sa US, sabihin time out, kung lalabas mo yan, kailangan maghintay ka ng 1 buwan o kailangan magbayad ka ng katong klaseng buwis. Maraming paraan ng foreign exchange controls, capital controls para bawasan yung pressure para sa dolyar. Ikalawa, pwede pa hintuan na yung build more na yan or build better more na yan. Kasi kung mangungulit yung administrasyon dyan sa BBM infrastructure para lang hikayatin ng mga foreign investors dito, ang tanong dyan, meron ba tayong dolyar para i-finance lahat ng imports para sa mga big ticket projects na yan? Wala eh. So lalo lang pinapadala yung pagbagsak ng piso ng mga build better more infrastructure projects na yan. I mean, oo nga, in the long term, sige, baka kailangan talaga infrastructure sa konteksto ng mas komprehensibong plano para sa ekonomiya. Pero right now, parang priority, sana i-prioritize din talaga yung pangailangan, kagalingan, ordinaryong Pilipino. Hindi ang gusto ng mga foreign investors. Dagdag ko dun sa neo-lib policies, parang may ganung tanong, no? Yes. Attributable ba sa neoliberal? Actually, kung hindi ako nagkakamali, Sani, tama ba that the foreign investors sa FDI, sa direct investment, hindi sa hot money, can start remitting profits ng 3 months pa lang yung kanyang investment.
Tama ba? Since the 1990s, tinanggal na actually yung forex controls and investment controls So profit remittance. Yeah, so remit everything, remit capital freely. Wala nang controls. At any time na ngayon. So tapos wala na rin yung dapat 5 years kang umiikot sa ekonomiya bago ka man lang magkaroon ng decision, no, to either reinvest or to go out. Ngayon wala na rin because of yung foreign investment liberalization na nagtanggal na rin ng mga ganong controls natin. Unlike I think about 2000s pa lang, Malaysia had that yung ganong control sa kanyang ekonomiya, na kung naalala nyo nung medyo naghihinaan din yung Asian currencies, ang tinasabi natin, go ringgit. Kasi yung ringgit na lang yung nagki-keep up sa same level nung kanyang forex, while everyone was already devaluing, no, yung kanilang currency. It's because na in place talaga yung capital control sa kanila. Ayan, 3:19 na at marami pa rin mga tanong na pumapasok dun sa ating FB Live. So ang next question, too late na ba para sa protectionist policies given na meron ng Retail Trade Liberalization Act, Public Services Act at iba pa? Kung hindi, anong mga policies ang dapat urgent na ipatupad? So ano rin to, siguro masasagot din yung tanong ni Jert na ano ang dapat nating gawin para maalis ang neo-lib policy sa Pilipinas, at yung isa pang tanong na ano ang posibleng mga hakbangin at panawagan ng mga mamamayan laban sa patakarang pang-ekonomiyang ito. May nagtanong din sa FB Live nang hanapin lang natin kung sino siya para ma-recognize. Si Miss Ana Samino, sabi niya ano ang naiisip yung solusyon para di na mangyari ang nangyari noon. Go ahead, sinong mauna? I'll go ahead for short term, Sunny. Meron lang, top of mind lang sorry. Then go. I can later. Alam niyo po ba na, yung salitang too late na ba? Actually, hindi siya too late. And in fact, alam niyo ba na even sa kasunduan with the World Trade Organization, sa panahon ng food emergency, no? Hindi lang yung food crisis. Food crisis can be described as tumaas ang lahat ng presyo ng bilihin, ng pagkain at ng mga agricultural products, which nangyayari ngayon. Or food emergency like the pandemic, no, na hindi makapagtrabaho o makapagtanim yung mga magsasaka, whatever, no, basta hindi tayo makakain, naghihintay tayo ni-lockdown tayo harshly, I'd say. Sa panahon na yon, under the World Trade Organization, you can reinstitute your tariffs. Pwede mong ibalik yung taripa, pwede mong isara yung borders mo sa importation ng agricultural products that you can actually produce. Never ginamit ng Philippine government yung built-in mechanism na yon. In any emergency, kahit nung Yolanda, hindi niya ginamit yon. Kahit nung nagupo lahat, nabuwal lahat ng ating coconut trees, hindi niya ginamit yung ganong klaseng provision. Dahil naglalaway siya, rabid talaga siya doon sa pag-implement ng neoliberal policies. What we're saying is, of course, reversal ng neoliberal policies, but the necessary mechanisms are there. Nandoon, you just i-invoke mo lang yung crisis situation mo, and we are in a crisis situation as already described earlier. So gusto ko lang sabihin na hindi siya too late. In fact, meron tayong within our hands, may magagawa, pero mas marami tayong magagawa actually dun sa medium term and in the long term. Ani? Syempre hindi pa huli. Actually, makapangyarihan ng pamahalaan ang problema natin ay hindi yung kakulangan ng kapangyarihan ng pamahalaan o kakulangan ng soberanya ng bansa. Ang kulangan natin ay pag-iisip ng tamang patakaran sa ekonomiya. So, hindi pa talaga huli. Nandiyan pa yung nakapangyarihan ng gobyerno para magpatupad ng lahat ng kinakailangan ipatupad. At yung nabanggit ni Rosby, tama yun. Panimulang hakbangin yun Hindi naman kailangan ibasura ang WTO o mawala yung WTO mula sa mundo para proteksyonan ang lokal na agrikultura at maging ang industriya. Masyado kasing mabilis yung pagbaba ng mga taripa sa Pilipinas na lagpas-lagpas pa sa hinihingi ng WTO. So napakalaga na banggit ni Rosby, isang panimulang hakbang yon, ibalik actually yung proteksyon na pinapayagan na nga sa loob ng WTO. Pero tingin ko may dalawa na lang, may clean punto lang to. Una, hindi na nag-globalize ang mundo.
kailangan matunawan tayong lahat doon. Ano man ang sinasabi ng mga economic managers, ano man sinasabi ng mga foreign investors na kailangan mag-globalize para umunlad, hindi na yon totoo. Mula nung 2008-2009 na crisis, mas marami ng protectionist na mga hakbangin ang mga bansa tulad ng US, China, Germany, Italy, Spain at lahat ng mga abanting kapitalistang bansa na yan. Mas marami silang protectionismo kaysa liberalismo. Liberalizing na hakbangin. So hindi totoo na nag-globalize ang mundo, pati yung mga makakapangyarihang bansa, malalaking bansa, protection na ang direksyon nila. Point number 1. Point number 2, kung isang kagat na hakbang doon ay yung pagdadagdag ng taripa, proteksyon sa local agriculture industry na banggit ni Rosby, pati sa larangan ng puhunan, foreign investment. May higit 400 na bansa na inurungan na yung kanilang mga investment liberalization treaties. Ibig sabihin yung mga bansa tulad ng Indonesia, India, South Africa, Thailand, Ecuador, Bolivia, Venezuela, daan-daang makasunduan nila sa foreign investment. Nakita nila, dehado sila, inurungan nila. May inurungan na ginagamit yung mga exit clause, may inurungan unilaterally. Ang point is, pwede urungan yon. Soberanyang bansa ang Pilipinas, hindi yung kawalan ng kapangyarihan ng problema, kundi yung kawalan ng intensyon at pag-iisip para sa makabagong economics. Kung makaluma economics natin, ngayon ang mangyayari. Tuloy-tuloy na yung problema na inupasan ng Diktadura Marcos, tuloy-tuloy talaga tayong hihina-hihina sa mga darating na panahon. Time check lang ako sa inyong dalawa. Okay pa ba kayo to answer yung isa pang question? May time constraints ba kayo? Marami pa kasi talagang tanong. Sana masabihin mo, Casey, gagawin namin. Para sa ating audience. Para sa ating audience. Sige, yung next question, si Jan Reyes, sabi niya, ano bang major policies and structures ang kailangan para for Philippines to industrialize or set up basic and heavy industries? Major policies. Rosby, Sunny? Security muna, mabusog muna tayo. Ay, actually may tanong, may isang tanong tungkol dyan sa pagkain. Paano daw, kung sinasabi mong food security, paano may ensure na competitive yung local farmers natin? Given na puro tayo import, lalo ngayon merong sugar crisis. Then remove the competition. Sino ang competition? They don't have to compete with anyone. They have to, feed the nation. Yan, meron na akong tagline sa aking unang policy. Feed the nation. Feed the nation. Okay, feed the nation. Okay, pag na-feed na ang nation. With agrarian reform. Paano naman anong mga basic and heavy industries, anong mga policies ang kailangan para dyan? Ayan, Sunny, marami. Yes, Sunny. Mukhang tumatango kayong tango mo, parang Kung policies, ang unang hakbang natin na kinakailangan gawin, tanggalin yung mga balakid sa pagpapatupad ng mga kailangan na policies. Kasi kung gagawa tayo ng menu ng mga patakaran, pagprotekta ng lokal na industriya at agrikultura. So, sa pinantaripa ng bagitan ni Rosby yan. Pag-control ng dayong pamumuhunan dito, pag-require sa kanila ng technology transfer, pag-require na yung kita nila, bahagi invest sa Pilipinas, pag-ensure na may sapat na bilang ng mga tao na Pilipino ay na-employ. Iba pang regulation of foreign investment, dapat ibalik yan. Sa dami ng mga patakaran na yan, ang problema natin, mula ng dekada 90, sa pagpasok sa WTO, sa mga Japan-Philippines Free Trade Agreement, at iba pang mga multilateral na kasunduan na yan, pumirma ng dokumentong Pilipinas na pinasabi, promise, kung pupunta kayo dito, hindi namin gagawin yan. So step 1, para lahat ng menu ng mga patakaran na yan ay may lisensya tayo na ipatupad siya na legal, urungan yung mga kasunduan na yon para buo yung menu natin dun sa gusto nating gawin. Step 2, tukuyin ano yung mga industriya na may posibilidad, may potential na magpalakas ang Pilipinas. Of course, medyo masalimutan proseso yan. Ang kailangan natin alamin, anong meron na kakayanan na ngayon, local man o foreign na pwedeng expropriate. Ikalawa, anong rekurso meron natin, likas na yaman para sa industriya na yan. Ikatlo, anong kaalaman kakayanan na meron ng mga Pilipino. Unfortunately, yung proseso ng pagtukoy kung ano ba yung mga industriya na yan
dapat gobyerno gumagawa niyan. Of course, pwede isipin, ang pwedeng panimula talaga dyan, yung mga industriya ng bakal. Kasi forever naman kakailangan ng bakal. So may natural na demand, may natural resources tayo, pwede mag-recycle ng lumang bakal. Pwede sabihin actually isang step 1 yan. Pero malagi ng banggit ni Rosby, of course, kailangan po rin yung pagkain. So lahat ng may kinakailangan na kagamitan, makinarya para sa pagpapalo ng agrikultura, bigyan natin pansin din yan. Transport, of course, forever natin kailangan ng transport. Hindi naman ever maka-teleport yung mga tao, forever tayo nag-online lamang. So industriya sa transport, whether jeep yan o mga barko or whatever. So actually, ang mas problema dyan ay yung pag-iisip ng pamahalaan ay mas mura to i-import kaysa tayong magsikap na i-produce yung mga yan. Kung hindi maiwas ang pag-iisip na yon, yung step 1 na i-expand yung menu ng mga patakaran, hindi nila gagawin yon. At ikalawa, yung step 2, yung pag-effort na alamin, ano ba yung mga pwedeng i-prioritize sa industriya na bibigyan ng proteksyon, suporta mula sa menu na yan, hindi siya mangyayari. So I think ang laki ng options natin para sa ating ekonomiya, para sa pag-unlad natin. Of course, mas maganda kung ginawa to nung diktadurang Marcos. Pero sige, hindi pa naman huli. Mas mahirap siguro ng konti ngayon, pero ito na yung moment natin. Kasi napatunayan, hindi uubra ang globalisasyon. Promise, sa nakarang 4 na dekada ng globalisasyon, walang bansa na nag-industrialize. And I think sobrang halaga yung punto na yon. Sa lahat ng pinapangako ng mga naniniwala sa free market mula ng dekada 80, tanungin sila, paki-name nga kahit isang bansa na sa ilalim ng balakas ng globalisasyon na pinatupad na nakarapang dekada, may nag-industrialize, wala. Ang huli ay South Korea at Taiwan, 60s, 70s na nag-industrialize dahil sa protection. Humina pa nga pa sila dahil sa globalisasyon. So, sa amin, yun nga, medyo, sorry, haba ng sagot, no? Pero komplikado siya, nagmumula sa pagpapasya ng pamahalaan. Tama na itong kalokohan ng globalisasyon. Panahon na napalakas ng lokal ng pambansa ekonomiya, gamit ng lahat ng pwedeng patakaran na posibleng ipatupad. Ayan. Ako dagdag ko lang yung teka lang, may nag-text. Ako dagdag ko lang yung yung sinabi ni Sunny. Kung kunyari kaming dalawa uupo para mag-isip ng industriya ang paunlarin, syempre hindi naman kaming gobyerno at hindi rin kaming mamamayan, di ba? At wala rin naman kaming napakalawak na knowledge ano nga talaga yung ating inventaryo ng anong meron at anong kasanayan ang meron ng mga ang anak pawis, no? Pero kung uupo tayo, sabihin ko sa inyo top of mind, let's say we come up with 20 industries, kalahati dyan ay primary economy. That would be your agriculture and your extracting industries. Kasi yun dun ka magsisimula para gumawa ng mga iba pang industriya, no? From minerals to steel. Then even yung sinasabi nating agricultural products, nagro-raw mats din naman yan. Hindi lang yan for food, kundi magkakaroon yan ng mga raw mats towards industrialization, no? Ang isa, nag-agree ako, ang isa talagang problema, yung government natin, or any government, masasabi mo yung seriousness niya in developing the economy towards industrialization in the way it treats its agriculture. Ganon siya. And I mean, that's basic, parang sa akin, parang yun yung aking classic lang na pag-unawa sa economic development in terms of production. Paano ba trinatrato ng Philippine government and even the current government yung agriculture? Talaga sa kanya yun, no? Nagbubunsod ng tamad na naghaharing uri talaga yung agrikultura. Kasi ang gusto lang niya dito ay either it's a production asset na ginawa ng mga Panginoong may lupa, ng landlords, or now it becomes a financial asset na pinagkakakitaan din ng mga real estate developers. Tapos the government does not allocate so much. Paliit ng paliit yung alokasyon niya sa agrikultura. Hindi na niya tinapos yung kanyang peking agrarian reform kasi wala na talagang maipepeke pa doon. Diba? Tapos ngayon sabi mo, sige magsasaka, moratorium, huwag ka na muna magbayad nung mo. Saan ka nakakita kasi ng amortization yung land reform? So yung ganon, okay, I can tell now. Priority daw ngayon ng Agri, bilang patunay daw niyan, talagang ang nagsekretarya yung presidente mo. Oo, kasi marami talaga. Marami ring pagnenegosyohan dyan eh. Pero anyway,
Di ba? Sige, kung priority yan, di gawin mo na yung totoong land reform, itikil mo ang importasyon, bigyan mo ng karampatang suporta yung mga magsasaka, bigyan mo ng tamang alokasyon yung agrikultura, bigyan mo ng irigasyon na libre, etc. etc. Pero dahil hindi nangyari yun, to answer the question, walang industrial plan yung ating gobyerno. Ayan. Siguro ito na yung huling tanong no, na sana masagot nyo. Ilang mga questions yung lumitaw ng ano ba yung papel nung US, both doon sa panahon ng martial law dictatorship, tapos hanggang sa kasalukuyan, halimbawa yung mga policies na pinopropose natin na counter sana doon sa neoliberalism. Meron ba siyang say doon? Bilang nabanggit na rin kanina yung papel no, ng mga policies ang direction, pinapakita yung karakter niya as a neo-colony. Anyone? Sinong gusto mo una? Saan muna? Najit pa ako eh. Sobrang laki ang papel ng US. Huwag natin kalimutan, nung pagpasok ni Pangulong Marcos, ng diktadurang Marcos, noong 1965-66, nakapwesto na actually yung US sa Pilipinas kasi dati tayong kolonya ng US at umiiral pa yung Laurel-Langley Agreement na nagbibigay ng special rights sa mga American investors sa Pilipinas. Kumbaga tinatrato sila bilang Pilipino. So mula't simula, politically and economically, dominant talaga yung US sa Marcos administration. Anong layunin nila? Siyempre, yung strategic location ng Pilipinas, laban sa China, pag-control dun sa rehiyon, yung kanyang mga base militar, economic interest, siyempre gusto niyo yung lakas paggawa natin, kaya nandito yung Intel, Texas Instruments at iba pa, yung hilaw na materialis natin, kaya nandiyan yung Dole Plantations para sa pinya, yung mga minahan, at pagbentahan, bagsakan ng kanilang mga murang produkto. So anong kinalaman ng US sa Marcos dictatorship? Buong-buo yung suporta. Huwag natin kakalimutan. Three things. One, sa buong panahon ng Marcos administration, pre-martial law, martial law, at even nung formally binabani yung martial law, may IMF World Bank program sa Pilipinas. At mahalaga yon kasi kung sabihin ng IMF, okay, pautangin ng Pilipinas, bubuwas ang utang sa Pilipinas. Kung sabihin nila hindi, hindi. So control number 1 ng US, dominated na lang IMF at World Bank. Ginagamit nila yan para kontrolin ang Marcos administration. Ikalawa, maging nung dineklara yung martial law, noon pa yung US makaalam na may plano si Marcos mag-declare ng martial law. Pinaalam ni Tatay Marcos sa US kung okay lang ba mag-declare ng martial law. And I think naka-record na naman yan. At huwag natin kakalimutan, the week na dineclare ang martial law, isa sa una nagsabi na buong-buo kami may suporta dyan, yung American Chamber of Commerce. So pati yung mga negosyante, yung US government, pabor sila sa martial law kasi alam nila hindi naman kontra sa interest nila yung pagpapatupad ng martial law. At ikatlo, syempre, yung pagpanatili ng mga base militar dito. The fact na nandito na mabang panahon yung US forces at yung control nila sa AFP na haligi ng Ditadura Marcos, yun talagang papakita na at all levels, political, economic, military, diplomatic, buong-buo talaga yung control ng US doon. And yung self-interest nila, again, for Ibo naman to of course, ang self-interest ng US yan economically, yung hilo na materialis natin. Ito yung panahon na tinuloy yung colonial relations, yung ating asukal, niyog, troso, pinya, saging, minerales, napupunta sa US o napupunta sa US firms dito sa rehiyon. Lakas paggawa, ito yung panahon na pumesto ang Intel, Motorola, Dole, Del Monte, Ford, General Motors, Procter & Gamble, foreign investors sa Pilipinas yung US. At ikatlo, domestic market, syempre tinambak ang lahat ng produkto sa atin. I mean, kung medyo yung panlasa natin ay Amerikanong-Amerikano, ay dahil pinatili tayong tambakan ng kanilang produkto para pwede tayo pagkakitaan. At siguro, pinaka-last point, napakahalaga na banggit ni Rosby kanina. Yung pagloba ng utang natin,
hindi yan pangunahin para sa kroni ni Marcos. Pangunahin yan para dun sa mga foreign investors sa kailangan ng dolyar para i-import ang kanilang produkto, para ilabas yung kanilang mga kita, yung kanilang tubo. Kailangan niya ng mga duyuhang bangko para mabayaran sila. Kasi hindi mo tumatanggap ng bayad sa piso. So self-interest nila yung totoo nagpagulong dun sa pagloban ng utang panlabas na yan. Idadagdag ka, Rusby? Actually, di ba, even up to the 2000s, Sunny, under Arroyo, the US had its, ano bang tawag niya doon? Si Agile. Agile. Oo, at saka yung The Arangkada Project, no? Na nakatanghod doon sa policy making ng Philippine government, ng ating Kongreso, kung nagpapasaba ito ng mga pabor sa dayuhang namumuhunan at nagpapautang ng mga tipo ng policies. Ngayon, siyempre, gusto kong banggitin, from martial law up to this time, ang talagang consistently na pinapatay or ano yun, kumbaga kinokontra ng gobyerno ay yung magsasabi ng mga radikal na patakaran o radikal na batas, mga progresibong mambabatas, yun yung mga uunahin nilang i-discredit. Kasi yun ang isa sa mga reasons kung bakit nag-martial law yung rising sentiments ng mamamayan, hindi lang bilang isang makabayan, kundi gusto nila ng mga progresibong patakaran. In the last 50 years, yan lang din yung consistent din kasi na talagang nagsasabi sa atin na we need a change, no? Kailangan talaga natin ng reversal dito sa decline na ito. At consistently, yun lang din yung tinitira. Martial law man o hindi, o yung mas tagong authoritarian na government. Yes, Sunny. Grace, go, Sunny. Okay, promise, pinakahuli na. Maganda actually, hindi lang mechanical na parallelism. Yung suporta ng US kay Tatay Marcos, ganoon din ang suporta niya kay anak Marcos, kay Marcos Jr. Kung noong panahon ng 60s, 70s, maliban sa may sentimental attachment ang US sa kanyang dating kolonya, kailangan niya yung Pilipinas pangsangga sa paglawak ng komunistang China noong panahon na yon. Di ba? Kaya nga suporta tayo sa Vietnam, paghinto na expansion dito sa Southeast Asia. Medyo fast forward lang 50 taon, ganun din. Bakit niyayakap ng kasalukuyang Biden administration si Pangulong Marcos? Kasi gusto nila ipagpatuloy yung buwelo nila mula sa huling panahon ni Pangulong Duterte, yung pagiging malapit uli ng Pilipinas sa Estados Unidos. So nagtatagpo yung self-interest ni Tatay Marcos dun sa US noon. Gusto niya magpayaman, gusto niya ng patron si US. Ang ganda actually kay anak na Marcos. Gusto niya i-rehabilitate ang kanyang pangalan. Mas magaling mag-rehabilitate na pangalan ng US kaysa sa China kasi mas didikit siya ngayon sa US at yung US naman, interest niya, maibalik to the fold yung Pilipinas para sanggahan yung pag-expand ng China na kanyang tinatawag na peer competitor dito sa rehiyon. So ano yan, hindi mechanical analysis kundi paglilinaw, hindi lamang lokal yung problema, hindi lang sa katangian ng pamilya Marcos ang problema. May problema tayo sa struktura ekonomiya natin, sa politika natin, pero may problema rin doon sa geopolitics ng bansa, yung tuloy-tuloy na paghahari ng mga imperyalistang kapangyarihan na tinatakda, dinidirihe actually yung takbo ng ating mga bansa. May biyahe na nga daw ulit papuntang US si President Marcos sa mga susunod na araw. Sige, wala na talaga tayong oras, pero sana bigyan niyo pa ako ng konting panahon. Basahin ko lang yung ilang mga komento kasi hindi na natin talaga masasagot yung mga nagpadala po ng yung mga questions na hindi nasagot sa FB Live. Hanapan po natin ng paraan para maipaabot sa inyo yung mga sagot ng ibon dyan. Siguro ilang mga komento lang dun sa mga sumali sa ating usapan ngayong hapon. Sabi ni Toto Reyes mula sa FB Live, nakakaawa na po ang Pilipinas. Hanggang ngayon, mahirap pa rin ang mga tao. Grabe kasi ang political structure natin, iniisip ng mga politiko pang sarili lang, matinding corruption. Tapos may mga cultural practices tulad ng utang na loob, pakikisama, at iba pa na nakakasira. Hay, kailan po kaya gaganda ang buhay natin? God bless po sa ibon at sa mga speakers. Sabi naman ni Bert sa FB Live pa rin, IRI, ginamit sa pag-develop ng new variety ng palay na heavily dependent sa commercial na padapa at pesticide ng mga MNC. Nasa bagong variety ang mga pest na habang lumalaki ang palay ay lumalaki rin. Ang nagpondo sa IRI ay Rockefeller Foundation at Ford Foundation.
So, ang kalayaan noon o yung crisis ay bunga ng chronic crisis ng isang semi-colonial and semi-feudal system na wala pa ring tunay na pagbabago hanggang ngayon. Mula naman kay Carol Araulio, the more things change, the more they remain the same as far as the Philippine situation is concerned, until a truly revolutionary upheaval takes place in Philippine economy, politics, and culture. Sabi naman ni Consi Lozano, ito mukhang viewer natin mula sa ibayong dagat. Totoo po yan, reayuda, karapatan ng mga tao. Dito sa Holanda, kagyat na demand ng mga tao during pandemic and taas presyo ng kuryente. At ibibigay naman ng gobyerno via local governments and social work agencies. So, yun po muna yung ating mga comments. Maraming salamat po sa mga nagpadala. Yung mga tanong po ay sasagutin natin yan. Bago ko kayo pakawalang dalawa, magkaroon muna tayo ng fast talk. Unahin natin si Sunny. Madali lang naman to kung sakaling hindi kayo masyadong nanonood. Pinagpapanood mo, Casey, ha? Ayan. Kung sakaling hindi kayo masyadong mahilig sa mga vlogs, ganyan. Ang ano lang naman ay meron akong tanong or may mga choices, pinakamabilis na masasagot, hindi kailangang magpaliwanag. Okay, game? Game. Sige, una muna si Sunny. Sunny muna. Mabilis fast ha. Okay, game. Recommend a book. Ano? Recommend a book. Oh, Philippine Sighting Revolution by Joma Sison. Sama-sama o sabay-sabay? Ako rin? Ba yan? Yes, ikaw to. Dire-diretso. Ikaw lang muna. Oh, sorry. Sama-sama. Okay. Kung ipapatupad ngayon ang National Industrialization Program, anong industriya ang sa tingin mong pwedeng unahing suportahan? Oh, agricultural production. Sa mga commodities na kulang ang supply, anong priority para sa iyo? Asukal o asin? Siyempre, hindi ako diabetic. Asin. Helicopter o sustainable mass transport? Oh, sustainable mass transport. 3 question yan ha. Easy ha. Tax the rich o tax the poor? Tax the rich. Okay, 10 last. times. Pinaka-absurd na chismis na pinaninindigan ng mga Marcos at supporters nito. Hindi siya diktador. Nadinig ko lang kanina. Yay! Very good ka, Sunny. Very good ka. Sumunod ka sa rules. Okay. Ikaw naman, Rose B. Game ka na. Nakakakaba! Game ka na. Okay. Game. Una, recommend a movie. Oh my God! Wait lang. Fast talk! Wala ako ma-recommend. Sorry. Seryoso? Hindi ako nanonood eh. Made in Malacanang. Movie. Recommend a movie to destroy. Movie to destroy. O sige, alingaw nga. Unood tayo bukas. Okay, nice. If given a chance, saang bansa ka magmamigrate? If given a chance. Saang bansa ka magmamigrate? Oh my God, really? Canada. Okay. Moratorium sa pagbabayad ng utang o lupa sa magsasaka? Lupa sa magsasaka. Libre Alin ang mas nakakaiyak? Walang sibuyas o walang bawang? Walang bawang. Taong deserve makulong? Imelda Marcos says. Mataas na sahod o mababang presyo ng mga bilihin? Mataas, mababang presyo ng... Presyo. Wow! Mababang presyo ng bilihin. Okay, last. Pinaka-absurd na chismis na pinaninindigan ng mga Marcos at supporters nito. No coaching. Pinaka-absurd na chismis. Chismis na pinaninindigan ng mga Marcos at supporters nito. Edi yung golden age. Okay. Maraming salamat sa inyong dalawa sa oras na ibinigay sa pagsagot. Maraming salamat din sa mga audience natin. Sana nag-enjoy kayo dito sa ating session ngayong hapon. At huwag kayong mag-alala, may mga susunod pa itong ating mga pakulo, mga bagong pakana. Invite na rin namin kayo, tuloy-tuloy pa rin bilang bahagi ng paggunita sa ika-10 taon ng martial law. Tuloy-tuloy pa rin po yung exhibit dito sa amin sa 114 Timog Avenue, plus ang aming book sale na Crisis at Batas Militar Exhibit. So nandyan lang yan, punta lang kayo. Mondays to Fridays bukas yung aming
bookshop. Pinag-iisipan pa, may mga nagre-request ng weekends, hintay lang po sa sagot sa announcement. Bantayan niyo yung aming page. Sa September 17, 2 p.m., meron pong forum, presyo at buwis, isyong consumer noon at ngayon. Online webinar ito kasama ang Suki, Gabriela Women's Party, CPDG at PUP-CID. Siyempre, sa September 21, sama-sama tayong lumabas, 4 p.m. sa UP Diliman, yung 50 event para lumahok no, doon sa malawak na hanay ng mga gugunita doon sa Marshall. Isa daw itong cultural event. At sa September 30, kinakaabangan na pag-book launch ng ML at 50. Paki-like po yung aming page, paki-follow para sa mga iba pang mga detalye. So tuloy po yung mga tanong ay aming sasagutin yan sa iba't ibang mga pamamaraan. Pakihintay lang po. Ayun lang. Super thank you ulit sa mga nag-comment, sumama sa amin ngayong hapon, sa mga nagpadala ng PMs, nagpadala ng emails. Sana po ay makita pa namin kayo sa mga susunod na event. Never again, never forget. Thank you.